Hello everyone, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len. At ang i-share ko po sa inyo ngayon ay patungkol po sa anti-bullying hearing doon sa Senado kung saan si Senator Rapi Tulfo po ang kumatawan para po doon sa mga bata at magulang na may reklamo when it comes to bullying. Sa hearing po na ito, tinanong po ni Senator Rapi Tulfo ang Department of Education kung ano yung kanilang ginagawa when it comes to school bullying. Ang tanong niya, kailangan pa ba na may magsumbong na magulang sa ibang ahensya maliban sa Department of Education na may batang nag-suicide allegedly because of bullying at mag-viral yung mga post ng bullying sa eskwelahan. So, kasama po ni Senator Rapi Tulfo yung mga magulang na nagreklamo nga po doon sa Rapi Tulfo in Action. So, sabi ng magulang, sinabi na nila sa teacher, sinabi na nila sa school, pero walang ginawa yung eskwelahan. So talaga pong nakakalungkot. Kaya po doon po sa mga magulang na nawalan po ng mahal sa buhay, lalo na po yan ay mga estudyante, allegedly na bullying yung dahilan, naglabas na din po ang Department of Education ng kanilang mga statement about that. No? Kami po ay nakikiramay po sa inyo at sana ay wala nang susunod. Because dito po sa amin, meron din pong mga nangyayari na ganyan. Kasi po sa mga magulang na kagaya ko po, no, para po ito sa ating lahat, lalo na po kung kayo po ay may mga estudyante. Malalaman nyo po na merong ginawa ang eskwelahan kapag dating sa bullying or meron kayong mga concern because kailangan po yan na gawa ng incident report. Maghaharap-harap po yan. So, pagdating po sa mga issue ng bullying, meron po tayong DepEd Order number 55 series of 2013 if I'm not mistaken because ito po ay na-vlog ko na, naturo ko na sa mga magulang kung ano yung mga bagay at mga sistema pagdating dyan. So, meron po tayong child protection policy at kapag bullying po, magpapatawag po ang eskwelahan or bubuo ang eskwelahan ng Child Protection Committee. Yun po ay under ng Child Protection Policy ng Department of Education. Kaya po, dapat po meron po yung incident report. Hindi po pwede na wala. Bibigyan po kayo nun. Nakalagay po doon yung pangalan ng inyong eskwelahan, date, ano yung mga napag-usapan, pirma ng both side. In layman's term, para po yung blatter. Kung ano po yung mga napagkasunduan. Hindi lang po sa bullying. Basta anything na insidente sa loob ng eskwelahan na concern ang magulang at ang kanyang anak, meron po yan at pwede nyo po yan pagawan. On the spot, ginagawa po yun. Pagkatapos po ng usapan, pwede nyo po yung kuhanin. Hindi po pwede na kung kailan natapos at kung kailan nyo lang kukunin, dun lang po nila susulatan. Kapag ganun po yung ginawa nila na hindi kayo binigyan at kung kailan lang kayo hihingi, dun lang po nila yung susulatan, bawal po yun. Isumbong nyo po sa division office. No? So, yun po yung isa sa talaga po na dapat na malaman ng mga magulang. Bukod po doon, isa po sa mga minutes na natakil sa Senate is meron po talagang ginawang survey. Ano ba yung mga pwede nating gawin para ma-prevent or matigil or masugpo yung bullying sa eskwelahan. So, may mga sagot po yung mga magulang doon. Number 1, report. Number 1 talaga yon. Yes, nagre-report po ang mga magulang. Pero again, ano po ang ginawa ng eskwelahan? Yung sinasabi ko pong incident report, yun po ay proof po na meron pong ginawa ang eskwelahan. At bukod po doon, dapat po ang school ay gumagawa ng black and white report na ipapasa po nila sa division office. Doon po kinukuha yung statistic. Okay, sa division namin dito, sa Dasmariñas, ilang eskwelahan to? Ilang eskwelahan ang nag-report na merong bullying nang nangyayari? Anong klaseng mga bullying yan? Because sa mga vlogs ko po, tinuro ko din po kung ano yung types of bullying. So, meron po tayong physical, verbal, social, and cyberbullying. Doon din po sa mga vlog ko, tinuro ko din po ano yung context ng bullying. Family, school,
work. Ibig sabihin, hindi lang po estudyante ang nabubuli. Even sa school, huwag magpaka-impokrita o impokrito, no? Teacher to teacher, may problema sa isa't isa. Teacher to parent, merong problema sa isa't isa. Parent to parent, meron. See? Ano yung visibility? Tinuro ko din po yun sa vlogs ko. Hindi lang po yun basta sinabing bullying. Marami po yung sakop. Marami po. No? So, mamaya po i-review ko po sa inyo pero ilalagay ko din po sa link neto yung mga link or we can repost, no? I can repost na lang yung mga video from 1 to 5 because that's 5 series po na talaga pong comprehensive yun. Lahat madadaanan nun. Kasi napaka-broad po, napakalawak na or malaking usapin talaga yung bullying. Hindi lang po siya isang board. Okay? So, sa reporting yun. Yun, sabi nila, number 2, maglagay ng CCTV sa school. Meron pong CCTV sa school pero parang ang nire-request is CCTV doon sa mga classroom. Siyempre, ang tanong ng mga magulang, can we access the CCTV doon sa school? How about the privacy of ng mga learners natin? Because ang triad ng Department of Education is the parents, is the student, parent, and the teacher. So, palaging nasa taas ng triad the student. Okay? Yung privacy ng mga yon. Kailangan pa ba ng court order bago mailabas yon? Yun yung mga another consideration. Pero hindi na po natin masyadong itatackle yan. Yung mandatory trainings. Alam nyo po, ang mga teachers po natin, ay meron naman po talaga silang trainings. Ako nga na hindi ako teacher, meron akong trainings. I know how to handle yung mga ganong klase ng cases. Kaya hindi ako basta-basta napapaikot. No? Kasi madaling paikutin ng mga magulang. Kagaya nga nung dumating yung part na yung magulang ay humingi na ng tulong sa ibang ahensya outside the Department of Education. Kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Hindi nila alam na pag wala palang ginawa tong eskwelahan na to, pwede pa pala ako sa division office. Pag bias din tong division office na to, pwede pala akong tumawag sa regional o kaya naman sa central office. Hindi alam yan ng mga magulang. That's why ang tanging alam lang nila para mabigyan kagad sila ng justice or yung anak nila is social media. Mga kapwa ko po magulang, simpleng logic lang po yan. No? Kasi, kung yung bata na nagsumbong sa teacher ay pinansin kagad ng teacher at gumawa kagad ng action si teacher, at kung yung bata ay nagsabi sa magulang at yung magulang kasama yung bata ay nagsabi na sa teacher at ginawan kaagad ng action ni teacher o ng eskwelahan, hindi na po yan aakyat sa social media o kaya naman sa ibang ahensya. Kaya sinasabi ko din po doon sa mga magulang na kagaya ko, sa lahat po ng mga vlogs ko pagdating po sa kalakaran sa eskwelahan, ay aralin din po ninyo yung Code of Ethics for Professional Teachers. Because meron po doon na nakalagay, the parent and the teacher and the learners, okay? So, nakapaloob po doon kung ano yung mga dapat na actions and behavior ng ating mga teacher. Okay? Napakahalagang bagay po na makuha ng isang teacher ang tiwala ng isang magulang, ng isang mag-aaral. Dahil mas mahaba ang oras na kasama kayo ng aming mga anak kaysa kasama namin sila. But it doesn't mean na mas kilala ninyo yung anak namin kaysa sa amin. Isa pang reality, isa pa po, lagi ko pong sinasabi na tayong mga magulang at ang ating mga anak ay kliyente po tayo ng eskwelahan. Yung eskwelahan po, yung school po, yung establishment at yung mga staff po ay yung ating mga teacher, mga principal, mga non-teaching personnel, sila manong guard, no? Sila po yon. Okay? Kung wala po tayo at yung mga anak natin, ano pong tatrabahuin nila? Paano po sila susweldo? Pero maging maingat din po kayo na hindi porket nalaman nyo to, sasabihin nyo na, ay kami nagpapasweldo dyan sa mga yan. Totoo yon. Pero hindi to the point na kailangan piling ninyo
Kayo ang bumubuhay dun sa ating mga DepEd personnel. Again, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Our common denominator is the respect natin doon sa ating kapwa. Lagi po din sinasabi na kailangan talaga alam ng mga magulang yung Code of Ethics for Professional Teacher para alam nila na ito bang sinasabi ng teacher, ng principal, ay tama, mabuti, according ba to sa kanilang Code of Ethics? Because in reality, marami pong mga teacher, hindi ko nilalahat pero meron na ini-intimidate yung mga magulang. Why? Because ang mentality ng karamihan sa mga magulang is ganito. Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, baka mapahiya lang ako sa kanya. Nagkakaroon sila ng inferiority complex. Kahit mali na yung sinasabi, ginagawa, actions and behavior ng teacher, tahimik lang. Kasi ayoko ng gulo. Kasalanan nyo rin, mga magulang. Kaya may mga ganyan. Kasi hinahayaan ninyo sila na itrato kayo kung paano nila gustong itrato kayo. Huwag kayong magagalit sa akin, pero yun ang reality. Kaya nga nandun tayo sa respect begets respect. Because your credential, your life status, o kung sino at ano pang pinagmamalaki ng isang tao ay hindi license o excuse para magtrato ng hindi tama at mabuti sa kapwa niya. Simple as that. Kasalanan din ng ibang mga magulang na alam ng mali ang ginagawa ng teacher, ginagawa ng eskwelahan, bingi-bingihan, bulag-bulagan, pipipipihan. Kasalanan nyo din yan. Okay? Walang sasama ang loob, pero walang mang-aapi kung walang nagpapaapi. Walang mananamantala kung walang magpapasamantala. Doon po sa mga vlogs ko, we have roles in bullying. Pag sinabi pong roles, meron tayong kanya-kanyang ginagampanan. So ano-ano yung roles na yon? The bully, the victim, the bystander, the reinforcer, and the protector. Kapag nakita na ninyo na mali ang ginagawa ng teacher, sinasabi ng teacher, action and behavior ng teacher o ng sino man dyan sa eskwelahan, including SPTA, at hindi ninyo kinol ang atensyon nila, saan kayo kasali? Sa roles, sa reinforcer. Nire-reinforce nyo. Kasi alam nyo nang mali, hindi nyo pa tinama, hindi nyo pa kinol yung atensyon. So, iisipin nila, pwede ngayong school year na to. Pwede ulit sa susunod na school year. Mas lalalaan ko pa. Kaya, sa bawat eskwelahan, dapat alam ng magulang kung saan siya lulugar at kung saan siya tatayo. Because kagaya nga po ng sinabi ko kanina, teacher to teacher, teacher to parent, parent to parent. May conflict. So, saan kayo? Because sa mundo, dalawa lang. Mabuti at masama. Nothing in between. Real talk lang po, no? Kapag meron na kayong nakitang hindi tama at hindi maganda, i-call nyo na yung attention para maging aware yan mga yan na I am aware kung ano yung tama at kung ano ang sinasabi ng Department of Education. Because for me, hindi nagkukulang ang Department of Education. Napakarami pong memorandum at DepEd order. Yung iba po, nire-reiterate pa nila because of the reports na nakakalap nila. Kaya nga sabi ko, di ba, ang eskwelahan ba dyan sa issue na yan ng bullying ay gumawa rin sila ng black and white report para ipasa sa division office. Na ang division office ang magpapasa sa regional and then the regional ang magpapasa sa central office. Ganun yun. Para tayong hagdan, guys.
Okay? Bukod po doon sa mga survey pa po na tinanong ng team ni Mr. Rapi Tulfo or ni Senator Rapi Tulfo is ano pa yung mga pwedeng gawin? Kasi sabi mag-report, mandatory training at saka CCTV sa mga classroom. Parusa sa mga eskwelahan. Linawin ko lang po, hindi po ang eskwelahan ang pinaparusahan, okay? Ang pinaparusahan po ay yung mga school staff na hindi gumawa or nagkulang sa kanilang mga tungkulin. Babalikan ko po yung sinasabi ko ng Department of Education ay hindi po nagkukulang because marami pong memorandum at marami pong DepEd order na again, nire-reiterate po nila, binabago, ini-improve. Binabago para ma-improve, hindi para pumangit yung sistema. Okay? Ang eskwelahan po ay yung school, yung building, yung classroom, yung office, yung guardhouse, yung gate, yan po yan. Yan po yung school. Ang paparusahan po is the DepEd personnel na nagkulang o hindi po gumawa ng kanilang mga trabaho. Bakit nagkulang? Because meron po yang internal rules and regulation. IRR na dapat alam din ng mga magulang. Para at least aware sila kung tama ba itong pinagagawa ng eskwelahan, ng teacher. 'Di ba? May mga bagay, personally po ako, may mga bagay ako na nakikita na pwede ko tong suportahan because kailangan talaga. Kahit alam ko na ito ay dapat kinukuha sa ganito dahil naka-establish to sa Department of Education. We have to be considerate also. But not to the point or to the extent na makukonsente ang masamang gawain. Nasuporta ako, natulong ako, alam nila yan dyan sa school and then sa ibang school. Because I'm graduate from public school. Hirap na hirap pa kami nun. Diba? Pero ang sinabi ko sa sarili ko, walang araw tutulong ako yung mga teacher ko. Yun po siya. No? Yun po. And the last one doon sa survey is dawit na naman po dito ang ating mga HR and SPTA. Because totoo naman, pag meeting ng SPTA, hindi naman po yung academic ng mga bata ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan paano tayo magkakapera. Tapos, pag tinanong sila ng mga kapwa magulang nila kung paano to, saan to, ano to, asan yung ganito neto, nga. Pero kung umasta, alam mo, tagapagmana ng DepEd. Real talk to Hindi lang to sa isang eskwelahan nangyayari. Maraming eskwelahan ang ganito ang problema. Kaya nga nakaakyat na sa Senado yung issue eh. 'Di ba? Yung sinasabi nila na electric pan, maliit pa yan. Maliit pa yan kumpara doon sa mga issue na alam ko nung umiikot ako sa Calabarzon. Maliit pa po yung electric pan na yan. Kumbaga yan ay alikabok lang ng mga issue. Yung mga, even the electric bill, sisingilin or hihingin sa magulang. Yung mga contribution, donation pero may presyo. Bakit mo alam, ate? So, syempre, may mga nagtatanong na din po, bakit mo alam? Because, ang Department of Education, Calabarzon is client po namin. So, dumating dun sa point na naiikot ko na po yung buong Calabarzon. So, depende kung saan kami naka-assign, no? Kung saan ako naka-assign, kung ano yung kailangan ng isang eskwelahan. Maraming issue, pero magpo-focus tayo dito nga po sa anti-bullying. Nakita ko yung mga school, nag-provide na din kami ng mga CCTV, nag-install na din kami ng mga CCTV also, no? Pero wala kaming in-install na CCTV sa loob ng classroom. Because the privacy ng teacher at saka po noong mga estudyante, ang isa din po sa pinahahalagahan po ng Department of Education. So wala pa silang memorandum or DepEd order about sa pagpapa-install ng CCTV sa bawat classroom. Mga CCTV, printer, electric pan, TV, wala pa yan.
Alikabok pa lang yan ang totoong issue. At dahil nasa issue na rin naman tayo ng SPTA, totoo naman, hindi naman kasi talaga dapat puro pera ang nasa isip ng SPTA. The problem, real talk tayo, ang SPTA nagagamit ng eskwelahan para makagawa ng pera. Kasi, ang isang project ng SPTA, dapat po yan nanggagaling doon mismo sa SPTA, di ba? Meron yung mga president at yung mga nasa baba pa niya. Yun sila mag-meeting together with the teacher. Pero dapat, ang proposal ay manggagaling sa SPTA. Sa brainstorming nila. Hindi ididikta ng teacher, hindi ididikta ng principal, hindi ididikta ng eskwelahan. Ang SPTA treasurer dapat ang humahawak ng pera. At dapat may bank account. At dapat may resibo sa bawat nakukuhanan ng pera or nakokolektahan ng pera. Saan naman kayo nakakita ng donation, merong amount na. Diba? Dapat ang pina-project ng SPTA is yung academic ng mga bata. For example, yung paano namin matutulungan yung mga bata at eskwelahan. Long term. Pag sinabi pong long term, 5 years pataas. That's long term. Long term plan, long term project po. No? Yes, tama. Nagpagawa ng upuan. Nagpagawa ng waiting shed. Hindi namin kailangan ng picture ng before and after dahil alam namin yon. Ang kailangan ng mga magulang at dapat nire-report ninyo sa mga magulang kahit hindi kayo tanungin is the breakdown itself hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Yun ang report. Dapat nga pati yung mga brush na ginamit, picture ng before, picture ng after, plus the resibo. Yun ang dapat. Halimbawa, wala nang pangit na yung gate ng school. Bulok na. Dinadaanan na, nilulusutan na ng mga estudyante, yun ang i-project. Diba? Anti-bullying. Dapat may involvement. Actually, dapat ang SPTA nga, meron niyang leadership training na talagang leadership training. Diba? Dapat meron. Because kung sa first school year ng 2025-2026, meron na talagang anti-bullying campaign na ginawa ang SPTA, susundan niya ng susunod na eleksyon. Magandang sistema to. Meron nga lang tayong sablay na konti. Modify natin sa second year. Okay na to. Kaya lang may lumabas na bagong issue. I-modify nyo ng i-modify hanggang sa makabuo kayo ng tama at maayos na sistema. Pero, ito naman po masasabi ko kay Senator Rapi Tulfo, no? Pwede naman talaga na humugot doon sa SPTA. But the credential, very important pa din yun. Hindi kasi pwedeng kumuha ang eskwelahan sa SPTA na ganito. Ganyan. Hindi pwedeng basta-basta huhugot ang eskwelahan sa SPTA. Napakahalaga pa rin po ng credential. Meron ka bang related trainings para dito sa posisyon na to? Meron ka bang background for social worker? Meron ka bang background pagdating sa law? Sa batas ng mga bata? Kasi ako po a certified mental health first aider, hindi po yan nakukuha ng isang araw. Meron pa din po yung practice para makita mo talaga kung ano ba yung mga actions, behavior, facial gesture ng isang estudyante, ng isang tao. Hindi yan sabihin mo na nag-lecture lang kayo. Okay, certified na ako. Hindi. Hindi po ganun yan. Because meron po tayong tinatawag na context of bullying. Balikan lang po natin. Paano mo malalaman na yung bata is deprived siya pagdating sa pagmamahal? Because one of the context of the bullying is the family. Sa isang vlog ko, meron po ako dun na kwento na meron isang bata akong kinausap na talagang ang kanyang actions and behavior palaging mambatok, palaging maniko, palaging makipagsuntukan. Nung kinausap ko siya, doon ko nalaman na binubugbog pala siya or physically naaabuso siya ng pinsan niya. See?
Bukod po do'n, kailangan yung kukunin ng school kung huhugot sa SPTA, ano yung setting? Alam ba niya yung setting ng bullying? Marami po yan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, broad, malawak, complex talaga ang bullying issue. Alam ba niya yung setting, yung visibility ng bullying? Alam niya ba kung paano i-define yung bullying? Alam niya ba kung ano yung definition ng Department of Education when it comes to bully? Because may definition ng Department of Education sa bully. Ang sinabi ng Department of Education sa paglalarawan nila sa bully, ito ay estudyante sa kapwa estudyante na gumagawa ng hindi tama o paulit-ulit na gumagawa ng hindi tama sa kapwa niya estudyante. So, pwede ba natin sabihin na, ay, binubuli ako ng teacher ko. So, pwede ba natin sabihin na ang isang estudyante ay binubuli ng teacher? Hindi ganon yung definition ng Department of Education. Pero we can use other legal term para ilarawan kung ano yung ginagawa ng teacher sa estudyante. Pero dahil marami na nga rin pong nakakapag-report sa Rapid Tulfo in Action, kinukonsider ng Department of Education yung mga issues na yun. Okay? So again po, no? Doon pa lang sa part na sasabihin na huhugot tayo ng counsel sa SPTA. Pwede naman, pero ipag-training ninyo ang SPTA. First of all, bigyan nyo ng proper leadership training. Because hindi lahat is may leadership training. Kaya nga madaling nagiging tau-tauhan sa eskwelahan ng SPTA. So some of them walang leadership training. Kaya nga maraming napapaikot na SPTA na umuupo doon. Minsan luto pa ang eleksyon. Diba? Because wala silang proper leadership training. Because hindi lahat may alam sa kalakaran sa eskwelahan. At for sure, sabi ko sa inyo, hindi nga yata nila alam kung ano yung DepEd Order number 30 na 81 pages. Maaaring nabasa nila. Ang tanong, na-comprehend nyo ba? Kaya kapag may nagtanong sa kanila, para iwas accountability, pasa dito, pasa doon, ignore dito, ignore doon. No? So, kung pag-uusapan na huhugot ng counsel as anti-bullying counsel sa SPTA, first of all, bigyan nyo ng comprehensive leadership training and dapat bigyan nyo ng proper training. Because hindi pwedeng basta-basta mag-handle ng isang bata. Iba ang development level ng bawat edad ng bata, yung kanilang mga amygdala and prefrontal cortex, no? So, yung mga parte ng brain na nag-handle ng emotion, response, and behavior. Maglalagay ka. Minsan pa nga SPTA ang magulo sa eskwelahan. Sila magugulo. What if maglagay ka ng adult na even ang sarili niya hindi niya kayang i-process ng maayos yung emotions niya. Hindi kayang mag-process ng kanyang sariling psychological aspect. Hindi nga kayang i-label anong emotion ang nararamdaman at kung ano ang tamang response. Mostly reactive, but not responsive. Alam niya ba kung ano yung setting and visibility ng bullying? Direct, indirect, overt. Settings. Alam niya ba kung saan pumapasok yung online and personal bullying? Kaya ba ng isang tao na huhugutin from SPTA na mag-evaluate how to identify the bully? Ano yung definition? Masyado pong malawak ang issue ng bullying. Kaya niya ba na i-identify kung yung nangyaring sumbong
kung yung pagsusumbong is just a conflict or bullying. Kasi totoo po ha, wag po ninyong kagagalitan yung mga teacher na nagsasabi sa inyo ng mga magulang na misunderstanding lang po yan. Meron kasing magulang na automatic high pitch kagad, no? Susugod kagad dun sa isang magulang. Oh, yung anak mo, ganyan, no? Minsan nga, hindi naman bully yung issue. Ang ayos-ayos ng motibo nung isa. Susuguri, no? Harap sa teacher. Diba? Totoo po yung sinasabi ng mga teacher na minsan misunderstanding lang yun. Kaya kung sinasabi po ni Mr. Rapi Tulfo yan, yes, I agree. Pero, kailangan pa rin talaga na tignan ninyo kung ano yung background. Kasi kung ano ang puno, siyang bunga. Baka maglagay kayo galing sa SPTA tapos konsentidor pala tong SPTA. Pag tinignan ng parent yung anak, anak pala niya yung magulo. 'Di ba? You have to be mature enough para sa mga ganyang bagay. I believe naman ng Department of Education is nakikita na yan na figure out na kagad nila yan. Proper training is good. And also the practice hour. Hindi po kasi porket na umattend ka ng isang training, certified na ako, okay na ako. Magkakaalaman tayo niyan kung paano yung actual na pag-handle natin sa isang sitwasyon base doon sa training or natutuhan or tinuro sa atin. Meron tayong CPD. Kasi hindi lang tayo huminto dun sa course natin, hindi lang tayo huminto dun sa profession natin, kundi patuloy tayo doon sa pagde-develop ng dapat pa nating malaman. That's why doon sa mga post ko lagi sa 7, never stop learning. Hindi porket ito na yung titulo ko, ito na ako. No, aral pa rin ako ng aral. Aral pa rin tayo ng aral. Continuous development. Yun yung pinaka mahalaga, no? Yun po, talaga pong broad or napakalawak at napakasela ng usapin pagdating po sa bullying. Lalong-lalo na po kapag kabataan po yung involved at yun nga po sa issue ng mga school is meron po talagang mga nagsusuicide na bata because hindi na po nila alam yung kanilang gagawin. So, as certified mental health first aider and education head committee dito po sa Dasmariñas, bibigyan ko po kayo ng tip para po ma-prevent po natin or ninyo na mabuli po yung inyong anak. Because sa edad po nila, dapat po alam na rin po nila kung paano po mag-set ng boundaries. So, ito po ay review lang noong mga vlogs ko. So, isa po doon sa anti-bullying na vlogs ko ay sinabi ko po doon kung paano po natin tinatrato yung mga bata ay yun po yung kanilang reference kung paano rin po sila magpapatrato sa ibang tao. Kailangan po, bata pa lang po sila ay maturuan na po natin sila kung paano po sila magsiset ng safe and secure, healthy personal boundaries po nila. At tungkol po dun sa issue, natanong nga po ni Senator Rapi Tulfo kung ano yung ginagawa ng Department of Education. Ang tanong kasi dyan, Senator Rapi, is ganito. Meron bang magulang na nagsumbong na? Kung meron man, anong ginawa ng eskwelahan? Alam ba nila na meron pang division office, regional at central office? Alam ba nila na may pwede pong tawagang linya? Dito po sa amin, meron pong makabata hotline din po ang PNP, no? Because we are under ng PNP. Yan nga po, kasama po ako. Also po sa mga magulang po na kagaya ko, meron din pong makabata hotline ang Department of Education. Para po makatulong sa inyo, ilalagay ko po dito sa vlog yung number na pwede po ninyong tawagan. Because po, kung ang mga eskwelahan ay hindi ginawa ng black and white report na pinasa sa division, regional, and central office, at least kayo pong mga magulang, makakadirekta po kayo sa central office. Because yung mga yan, kanya-kanyang takay pa niyan. Sino ba namang eskwelahan na alam kung ano yung batas at kapag hindi nila nagawa yon, alam nila kung ano yung consequences nun.
yun yung power and authority na dapat mag-gain po ninyong mga magulang. Kaya po tinuturuan ko po kayo. No? So, ipapaskill ko po dito yung hotline na pwede po ninyong tawagan because as part po ng Community Anti-Crime dito sa Dasmariñas, ako po ang Education Head Committee na naitalaga. Ako po ay nakapokus doon po sa mga usapin sa eskwelahan. Lalong-lalo na po sa bullying sa mga kabataan. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng mga numbers na pwede po ninyong tawagan and bukod po doon, kailangan po tayong mga magulang ay tinuturuan din po natin yung ating mga anak na mga bagay na dapat nilang malaman at gawin kapag may issue or pangyayari na involved na yung bully. Personally po, ako at si Elise, meron po akong binuong sistema para sa aming dalawa because we experience the worst thing na pwedeng ma-experience ng magulang at estudyante sa eskwelahan. Me as parent, nag-create ako ng sarili naming sistema. Ano yung sistema na yun? First of all, Ellie, ano ang gagawin mo kapag may nambully sa'yo? Sumbong muna sa teacher bago sa'yo. Okay. Unang beses po, ang gagawin niya, sumbong niya kay teacher. Pangalawang beses, sumbong niya kay teacher. Pangatlong beses, sasabihin niya dun sa bully na 3 beses mo na itong ginagawa sa akin. Huwag mo nang gagawin kasi sa susunod na laban na ako. And then susumbong niya ulit sa teacher. Ibig sabihin, kinausap muna niya yung nambubuli sa kanya at sinabi pa rin niya sa teacher. Yun yung turo ko sa kanya. Lahat ng bagay na hindi ka komportable at pakiramdam mo hindi ka safe. Okay? That's why sinabi ko po sa vlog kanina na dapat yung kukunin, huhugutin, yung haharap sa bata, even yun, kaya niyang i-address yung kanyang sariling psychological aspect at kaya niyang i-label yung kanyang emotions. Yun yung dahilan nun. Because, paano malalaman kung itong nararamdaman ko hindi ako komportable? So, pinaliwanag ko yun sa anak ko. Bilang magulang, yun yung number 1 part natin. And number 2, ang ginagawa ko, before lumipat ang anak ko ng grade level, nagba-background check na ako niyan. Sino yung mga teacher na nandun sa grade na yon, grade level na yon, iisa-isahin ko yon. Ano yung teaching history, ano yung character, yon. Saan man mapunta yung anak ko doon, alam ko na yung next step ko. Okay yung character, napunta na kay ganitong teacher. Kakausapin ko yung teacher sa simula pa lang ng klase. Hindi man automatic na first day because they are so busy. Pag merong pagkakataon, during the time na hindi ko pa nakakausap yung teacher, tinitignan ko din kung sino yung mga kasama ng anak ko. And then when the time is come, at kapag dumating na yung panahon na pwede ko nang kausapin yung teacher, nilalatag ko sa teacher, this is sir, ma'am, this is our boundaries. Hanggang dito lang yung kaya naming i-tolerate. Pag lumagpas dito, ibang usapan na. During the school year, may mga nangyayari po. No? Kakausapin ko lang. Okay na yun Tama na yun. And last time, meron akong teacher na kinausap also. Ito naman ay para i-reinforce yung boundaries namin. Because 2 times na nangyari. Sir, ma'am, ganito. This is to reinforce our boundaries because we will not accept any disrespect. Because ito na. Kahit gaano kabait ang teacher, once na i-cross yung boundaries namin, lalong-lalo na ng anak ko, ibang usapan niya. Okay? So, yun po yung isang system na ginawa ko. So, number 1, kinausap ko yung anak ko. Tinuruan ko siya kung paano mag-label ng kanyang emotions. No, kung paano mag-handle ng kanyang emotions. Number 2, background checking sa mga teachers. Character checking sa mga teacher. Teaching history nila. Latag yung aming boundaries. Number 3, so naka-enroll na. Nandyan na sa kay teacher, Meron po kaming tinatawag na reporting time.
During the time na pagkasundo ko sa anak ko, 'di ba tayo mga magulang, magpe-prepare na tayo ng hapunan. Kung may natira ng tanghalian, mag-prepare man ng panghapunan na ulam or pagkain, konti na lang. Basta yung reporting time namin is yun yung paggaling kasi nila sa school, pagod yan. Mga anak natin pagod yan, 'di ba? So meron siyang tubig, minsan juice, tinapay, biscuit or burger, kung ano yung ipe-prepare ko sa kanya para maibsan lang yung gutom niya sa 6 na oras sa eskwelahan bago mag-dinner, no? Konti lang naman, basta hindi lang sobrang busog at makakakain pa sila ng hapunan, yun. Doon ko na siya tatanungin. Ngayon, minsan may mga pagkakataon na ganito. Dahil nga, palagi ko na siyang tinatanong, dahil nga sistema na namin yun, alam niya na yung sunod-sunod na tanong ko at yung pinakamahalagang tanong. So, isang tanong pa lang, 100 na yung sagot niya. So, nasakop niya na yung mga basic question ko. Pati yung nakalista dun sa classroom nila, pati yung ingay ng mga kabilang kabilang section, no? So, pag nakarinig ako ng red flag, ang gagawin ko niya, mag-chat na ako sa teacher. On the spot. Sir, ma'am, ito po yung sabi ng anak ko sa reporting time. Nakasulat doon, nakabold doon yung reporting time. Pati pangalan ng tao, pati pangalan or yung mga pangyayari. Ano po ba ang masasabi nyo rito? Ayan. So, magre-reply yung teacher, minsan kinabukasan na. So, naintindihan ko yun. Wala akong rights para mag-demand. Hoy, sumagot ka kagad. Hindi ako ganun na magulang. So, pag sumagot sila, ayun. And then, one time, bago pa lang po yung school year, ganito nangyari. May nambuli sa kanya. Ang type of bullying na ginawa sa kanya is physical. So, hindi niya ka-classmate. So, syempre, during the time, sinat ko yung teacher. Okay. Hindi niya kilala, hindi niya ka-classmate. So, sa building namin, sa building nila, no, room by room, by room, by room, by room. Lalagpasan namin yung section niya, yung room nila. Because ang sabi niya, hindi niya ka-classmate. Ganun ako katindi. Hanapin mo dyan sa isang room, wala. Hanggang sa nakita namin. Kinausap ko yung teacher. Nilatag ko. Kasi ang paglalatag ko sa advisor lang. Pero kapag dumating yung time na ibang bata, ibang teacher, ang tawag na po doon, reinforcement. I have to reinforce our boundaries. Okay, kakausapin ko yung teacher. Ma'am, sir, ganito yung nangyari. Sabi ng anak ko, during the time, chinat ko to dun sa teacher. This is our boundaries. Hanggang dito lang yung kaya namin. Kapag dinisrespect kami, ibang usapan na yon. Do not cross our boundaries because ayoko magka-problema tayo. Ganun ako ka-assertive sa mga teacher. Yes, I am supportive pero hindi pwedeng maging negotiable yung boundaries ko at yung boundaries ng anak ko. Because pag yung boundaries ko, nakita niya na pinabayaan kong makross, yung boundaries niya na tinuturo ko sa kanya at sinasabi ko sa kanya balang araw magbibuild ka ng sarili mong boundaries at nakita niya sa akin na hinayaan kong i-cross ng ibang tao or i-disrespect ako ng ibang tao, hahayaan niya din yun. Ganun po siya. No? So, very effective sa aming mag-ina. So, recap po, no? Turuan natin ang ating anak na mag-set ng kanilang personal boundaries and we have to respect their boundaries also. Nasabi ko sa kanya, anak, ito yung boundaries ko. Ano yung boundaries mo? Unti-unti natututo siya. May mga minumodify na din po siya. Marunong na siyang mag-modify ng kanyang boundaries at kaya niyang i-address kung ano yung sinabi ginawa sa kanya o yung posibleng gawin sa kanya. Tinuturo ko yan sa anak ko. Because ayoko na ulit mangyari yung nangyari sa kanya. Okay? Turuan natin yung mga bata ng personal boundaries. Respeto natin yung boundaries nila. And yung background checking. At saka teaching history checking, character checking sa mga teacher, and then latag niyo yung boundaries ninyo. Kung may sasabihin yung teacher na okay po mami, or ma'am, or sir, ito din po yung boundaries ko, then go. We have to respect each other. No? At yung number 3 po, reporting time. Tanungin nyo yung anak ninyo kung ano yung nangyari. Kahit na ang kwento niyan mga yan ay puro, parang para sa ating mga matatanda is,
hindi naman 'to ganito, ganyan, ganyan, pakinggan niyo pa rin kasi tayo yung mundo nila. Okay? 'Pag hindi natin sila pinakinggan dun sa mga maliliit na bagay, hindi na yan magsasabi dun sa malalaking bagay. So, kahit may mga pagkakataon na talagang boring kasi pagod din naman tayo 'no. Pero ako kasi hindi ko siya nakikitang boring dahil natatanong ko siya, "Sino yun? Ano yung ginawa niya? O bakit niya yun ginawa? O bakit wala daw siyang baon? Okay, o bakit kanya binigyan ng" kasi minsan may-uwi 'tong ano, eh, parang mga sticker kasi nga mahilig siyang mag-drawing. So, siguro nakakakita siya ng mga kapwa niya bata na mahilig din sa parehong hobbies 'no. So, ayun. Tapos 'pag nandun kami, tinatanong ko. Okay, siya ba yun? O ta's kakausapin ko din yung bata. So, yun po yung aming sistema bilang, magnanay ano, gano'n ko po siya tinuturuan. At yun din naman ay sinasabi ko sa mga teacher lalo na kapag po may mga pagkakataon na talagang nako-cross yung boundaries niya at yung boundaries ko bilang magulang. Again, bilang magulang po, walang kahit na sino po ang puwedeng kumwestiyon o maglimita sa pagiging magulang natin not unless yung anak natin ay nakakaperwisyo na sa buhay ng ibang tao at sa sanity ng kanyang kapwa or tayo bilang magulang ay nakakaapekto na sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Do'n tayo puwedeng limitahan at questionin. Pero kung yung ginagawa natin is just, imposing our boundaries and reinforcing our boundaries and discipline para sa ating mga anak, walang kahit na sinong puwedeng kumwestiyon o maglimita sa atin. Lagi niyo po yung tatandaan. Napakagandang bagay po na tayo ay meron din pong mga personal boundaries. At isa pa po sa aking mga personal experience, alam po 'to ng mga teachers at alam din po 'to nung mga kapwa kong magulang ano, because we have GCs naman na po by section, 'di ba? At saka kahit papaano meron tayong mga interaction sa eskuwelahan, sa mga kapwa natin magulang sa iba't ibang section, because may mga project din po ako na kinasa para doon sa mga bata like feeding program and yung mga cleanup drives po like mga, anti-mosquito bite at saka yung paging project. Yun po ay hindi involved ang HRPTA or SPTA doon sa mga yon because funded po yun ng ministry, no? Emmanuel Aesthetic at doon po sa Code Amazing Grace Ministry yung mga nilabas na pera doon or yung mga pondo doon, ano. So, alam po 'to ng mga magulang, no? Bukod sa feeding program at saka diyan nga sa mga activity na 'yan, minsan may mga pagkakataon na susunduin ko lang yung anak ko, ta's uuwi na kami. Dapat puputaktihin na ako ng mga bata. Ang nangyayari ganito, sige sumbong nito, sumbong nun. So, pakikinggan ko kasi po mga bata ganito lang po sila kasimple. Gusto lang nila na makita natin sila at marinig natin sila. Because hindi lahat ng bata nararamdaman yun sa loob ng kanilang pamilya. And that's the reality. Siguro naman meron din sa inyo na ka-experience ng gano'n ano, na parang feeling ninyo hindi kayo nakikita or hindi kayo pinapakinggan sa loob ng pamilya. That's why may mga bata na iba yung behavior nila sa loob ng family, iba din yung behavior nila 'pag nasa eskuwelahan sila. So ako, si paliwanag, 'pag nakuha ko na-evaluate ko na yung mga sumbong ng mga bata, na-validate ko na 'no. Kasi ganito, ikaw, may sari-sarili kayong ganda, may sari-sarili kayong kapugian, may sari-sarili kayong talino, may sari-sarili kayong kakayanan. Meron kayong pagkakaiba-iba na dapat tanggap ninyo yung sarili ninyo kasi walang unang tatanggap niyan, kundi ang Panginoon at ikaw sa sarili mo. Dalawa lang tayo. Si Lord kahit ano ka pa, tanggap ka niya kasi nilikha ka niya. Pero ikaw, dapat ikaw ang mag-validate sa sarili mong emotions, sa sarili mong feelings, at tanggap mo kung sino at ano ka. Because walang ibang magbabalidate niyan ng tama at mabuti, maliban sa'yo. Kung ikaw, i-invalidate mo yung sarili mo, tinatalikuran mo yung sarili mo. Yes, hindi pa ganun maiintindihan ng mga bata yung lalim. Pero at least nakapagtanim ako sa isip at puso nila na dapat yakapin nila yung sarili nilang uniqueness, yung sarili nilang lakas,
yung sarili nilang strength. Because hindi lahat ng taong nasa paligid nila magsasabi ng ganun sa kanila. And from time to time, syempre, sumbong dito, sumbong doon, Tita Doc, Tita Doc, Tita Doc. Ayan, Tita Doc kasi tawag nila sa akin doon sa school, no? Sumbong dito, sumbong doon. Hanggang sa, ano na naman yun? Tapos magtatawanan na lang sila, tapos aalis na sila sa harapan ko, uuwi na sila sa mga bahay nila. Dumating yung time na sila na mismo, kaya nilang sabihin na, ay, Tita Doc, kanina po nag-away po kami. Tapos nagkabati din po kami kasi po 'di ba ganito, kasi po 'di ba ganyan. So sila mismo yung nagpapaalalahanan sa sa mga sarili nila. And kapag tawag doon PTC ba 'yun, parent teacher council something, basta yung meeting bigayan ng card yun na lang, pinahirapan pa sarili ko. 'Yun. Nasasabi ko din doon sa mga parent nila na ganito po yung nangyari. Kasi lagi akong naka-report sa GC namin. Kasi ako, ang sistema ko sa amin, sa section namin, lahat naka-report yan. Even doon sa mga pagresponde, sa mga aksidente. Napakahalaga po sa isang section or sa isang GC na united kayong mga magulang. Ibig sabihin, wala sa inyo nagpapayabangan, wala sa inyo nagpapairihan, walang bida-bida. No? Alam naman kasi natin kung ano yung bida-bida lang doon sa talagang mayroong resulta. No? Alam natin kung sino lang talaga, alam natin kung ano lang yung kuda ng kuda sa merong resulta. So, we have to be respectful pa rin kahit na may mga ganun sa GC. No? So, ako kasi, ang ginagawa ko, sa bawat ganyan, lalo involve yung mga bata, sasabihin ko muna yan sa teacher. Teacher, ganito, ganyan, 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 ganyan. Pag yung bata, nagsabing, kayo na lang po magsabi kay mama, kay nanay, kay lola, kay kung sino man dun sa family relatives nila. Saka ako magkakaroon ng pagkakataon na i-PM sila. And then, awa naman po ng Diyos, kapag PTC ba tawag doon, yung magbibigayan na ng card, nakakapagbigay din po tayo ng insight doon sa kanilang mga magulang ng personal na ganito yung nangyari, ganito yung mga bata. Ako yung palaging nandito sa sa school na hatid sundo talaga ako dito sa anak ko, hands-on talaga ako. Nakakatuwa kasi even yung mga magulang, nagkakaroon kami ng unity na okay, pag merong misunderstanding, okay na. Kagaya nga po nung sinabi ko kanina, totoo po yung sinasabi ng mga teacher na hindi po lahat bullying. Meron lang pong misunderstanding. Kaya wag niyo pong kagagalitan yung mga teacher na nagsasabi ng ganon. Okay? Kaya po, yun din yung babalikan po natin yung issue na huhugot sa SPTA or sa mga magulang yung school para doon sa anti-bullying council. Ang pinaka nakikita ko dyan, kung nakikita ng magulang na magsisimula ang gulo, yun, I think yes, kung wala pang proper trainings. Simpleng sabihan mo lang, simpleng paalalahanan mo lang. So, para po sa kalaman ng lahat, ang definition po ng bullying is unwanted aggressive behavior na may tendency na maging paulit-ulit. Na kinukumit ng isang tao. Bata man yan o matanda. Sa mga vlogs ko po, napaliwanag ko po yun. As in, wala na po kayong mamimiss doon sa lahat ng vlogs ko na yon. 5 po yung vlogs na yon. Lahat po yun. Kumbaga, yun na po yung training. Na pwedeng i-train ng mga magulang nila yung sarili nila. At yung mga bata, pag pinanood yun, mas madali nilang matatandaan because hindi ako gumamit ng mga complex na terminologies doon. Lahat ng terminologies na ginamit ko doon is kayang-kayang maintindihan kahit po ng elementary. Madali siyang hanapin sa dictionary para maintindihan po ng mga bata because the best interest of my child and our learners is my top priority. Kaisa po ako ng Department of Education doon, no? So, kaya po nga ako ay anti-crime advocate, anti-bully advocate, at mental health advocate. So, ayun po. And I hope marami po kayong natutuhan. Again, ang bullying po ay unwanted, aggressive behavior na may tendency na maging paulit-ulit. So, may question. May nag-question sa akin.
Sabi, paano yan? Kung isang beses lang naman niya ginawa. Pero ginagawa niya sa iba't ibang bata. Unwanted, aggressive behavior na may tendencing maging paulit-ulit. Kahit na sa iba't ibang bata niya yan ginawa, kung isa lang ang gumawa, yung bully lang ang gumawa, it's a pattern. Behavioral pattern niya yon. That's why, kailangan ng ilalagay na anti-bullying council is kayang i-identify ang bully. At kung ano yung mga weapon ng bully. Number 1 is the imbalances of power. Ang bully, hindi lang po yan isang tao. Meron pong bully na group. Bully tong group na to. Bully tong mga parents na to. Bully tong grupo ng teacher na to. Pwede pong grupo. Regardless po kung yan ay parent, teacher, or student, or kung ano ang tawag ninyo doon sa kumpanya ninyo. Okay? So, yun lamang po ang aking vlog para po sa anti-bullying hearing issue sa Senado. I hope marami po kayong natutunan. And again po, ilalagay ko po dito yung Makabata Hotline. At the same time po, yung ating mga link ng bullying ay ipopost ko din po. Like and share our video, and I hope marami po talaga kayong natutunan at i-share nyo po to doon sa mga magulang at sa iba pa po mga kakilala ninyo para lahat po tayo ay matuto. Again, hindi lang po estudyante ang issue ng bullying. Context of bullying, family, school, and work. So, doon po ninyo malalaman sa mga nauna nating vlog na i-repost ko or i-share ko yung link, yung lahat ng dapat nyo malaman tungkol sa anti-bullying. Yun lamang po, and God bless everyone!